Magandang araw! Kumusta ka? Alam ko nasasabi ka ng magkaroon ng bagong kaalaman tungkol sa nakaraan, kaya't tara na't pasukin ang mundo ng kasaysayan with Eire. Sino ang Pilipino na nagsalin ng Noli Me Tangere, El Filibusterismo, mga batas na nakasaad sa Kodigo ni Calantiao, ang Lupang Hinirang, at Dekalogo ni Andres Bonifacio sa wikang Ingles? Ang sagot ay A. George Bocobo. Alam niyo bang si George Bocobo ay isang manunulat mula sa Girona, Tarlac at pinanganak siya noong October 19, 1886. Halos makakuha na siya ng perpektong puntos sa kanyang exam sa civil law. Akalain mo yun? Isa rin siya sa 100 estudyanteng Pilipino na kabilang sa pensionados kung saan dadalhin sila sa Estados Unidos para makapag-aral sa loob ng 4 na taon. Sana all, no? Tinutulungan niya si dating Pangulong Manuel Quezon sa paggawa ng kanyang mga talumpati at mga pahayag bilang bahagi ng kampanyang Philippine Independence at bilang miyembro ng 4 na Independence Commissions to the United States noong 1919, 1922, 1923 at 1924. Ang galing, di ba? Isinalin din sa Ingles ni Bocobo ang paunang salita ni Rizal sa libro ni Professor Ferdinand Blumentritt ng Pilipinas. Naglathala siya ng mga legal na artikulo tulad ng pagbalangkas ng batas ari-arian, mga obligasyon at desisyon ng korte mula 1924 hanggang 1944. Siya ay naging Pangulo ng University of the Philippines mula 1934 hanggang 1939. Ang mga panahon na iyon ay nagkakaroon na ng pag-unlad sa edukasyon ng Pilipinas. Bago siya maging Pangulo, alam niyo bang siya ay naging acting dean sa UP College of Law noong 1914 hanggang 1917. Ang contribution niya, naging most outstanding school for law ang UP dahil sa mga library nito na talaga namang nakatulong sa maraming estudyante na naghahangad na maging abogado. Siya rin ay nakahawak ng mga matataas na posisyon sa batas tulad ng pagiging hukom sa Korte Suprema noong 1942 hanggang 1944 at naging chairman ng Code Commission. Siya ang nanguna sa pagsusulat ng Civil Code of the Philippines at dahil dito, binigyan siya ng Presidential Award of Merit mula kay dating Pangulong Elpidio Quirino noong 1949. Siya ay pinakulong sa salang pagtataksil pero kalaunan din ay pinalaya. Isa kasi siya sa mga nagkaroon ng pwesto sa gobyerno noong pananakop ng mga Hapon. Pumanaw siya noong Hulyo 23, 1965 sa edad na 78. A gentle reminder from Eire Pereños na hindi lamang oras ang ginintuan kundi pati na rin ang kasaysayan na ating dapat alamin at alalahanin. We hope you enjoyed watching this video about what happened this day in our history. Don't forget to tune in into our next videos and follow our club's social media accounts. See you again in our History with Eire.